Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Pero bago po niyan ay paki-like po ng ating video at subscribe na din po sa ating channel. Thank you po, simulan na natin. Nagsimula na ngang maglaban si Vlad at One Arm Jack. Ramdam ni One Arm Jack ang bigat sa bawat hampas ng espada ni Vlad. Pero kahit ganoon pa man ay pilit pera na lumalaban si Jack. May mga pagkakataon na nakakabitaw siya ng malalakas na atake kay Vlad. Sinabi ni One Arm Jack na nakakagulat daw dahil ang isang batang dati ay kahoy na espada lang ang hinahawakan, ngayon ay nagbago na at halos hindi na makilala. Pero tama lang daw ito. Dapat ay ganito siya kalakas bago siya bumalik dito. Habang naglalaban sila ay naiisip ni One Arm Jack na ang progreso ni Vlad ay tunay nga nakahanga-hanga. Siya rin, dati rin siyang may pangarap. Pangarap ni One Arm Jack na makamit din ang mga bituin na nagliliwanag at mapasakamay ang mga ito sa anumang paraan. Akala niya ay kailangan niya lang ng lakas. Lakas para mahawakan ang mga nagniningning na mga bituin. Lumipas ang mga panahon at akala niya ay kulang pa ang mga lakas na ito. Damanak ang maraming dugo. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya sa abot ng kanyang kapangyarihan. Dahil para sa kanya, walang pinagkaiba ang kabutihan at kasamaan sa lugar na ito. Ginagawa niya nga ang lahat ng mga ito, at narating niya rin ang tuktok ng tagumpay sa squatter na ito. Pero paanong hindi niya pa rin maabot kahit kaunti ang mga nagniningning na pangarap niya? Kahit na nawala na ang mga ningning nito at nababalot na ng dugo at kasakiman, ito ay kanya pa ring masariling bituin. Pakiramdam ni Jack ay nasisilaw siya sa nagliliwanag na bata sa harap niya. Ang liwanag ng isang batang lumaki sa squatter sa pangangalaga ni George at Marcella. Dito napagtanto ni Jack ang kanyang kakulangan. Para mahawakan mo ang mga nagniningning na mga bituin, dapat ikaw mismo na hahawak ay maging isang karapat-dapat at nagliliwanag din. Kinumpas ni Vlad ang kanyang espada at agad itong naputol ang kamay ni Jack. Tumalsik ang mga dugo nito at napaatres. Sa harap niya ay ang walang takot na si Vlad. Napakagandang liwanag ang bumabalot kay Vlad na tila isang bituin na bumaba sa kalangitan. Pero kahit ganito na ang kalagayan ni Jack ay hindi pa rin siya sumuko kaagad. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo. Hindi rin nagbigay ng kumpiyansa si Vlad at nag-iingat pa rin dahil alam niyang may lakas pa na tinatago si Jack. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Jack pero nakuha niya pa ring tumawa. Tumawa ng malakas si Jack. Sinabi niya na nakakamangha talaga. Sana daw ay nakikita ito ni George ngayon. Nagalit naman si Vlad nang binanggit ni Jack ang pangalan ni George. Tumahimik daw siya. Bigla niyang inatake si Jack pero nagawa pa rin itong masangga ni Jack gamit ang isang braso niya. Sa isip ni Vlad ay hindi karapat-dapat ng kapatawaran si Jack. Isa siya sa mga dahilan kung bakit namatay si George. Siya rin ang sumire sa Rose's Smile. At si Jack din ang hamuli at nagbenta kay Marcella. Isa lang ang dapat sa kanya. Nararapat siyang mamatay ng miserable. Pinagtataga ni Vlad si Jack nang walang awa. Nasubukan pa ring gumanti ni Jack kahit nasugatan na ito. Para sa kanya ay napakasayang araw ito. Dapat daw ay buksan nila ang lahat ng mga bar aisles ng alak at magpiesta. At ito dahil daw mas angat pa si Vlad kaysa sa kanya. Sinabihan siya ulit ni Vlad na tumahimik. Napaatres ang dalawa nang magsagupaan kanilang atake. Sa hindi maintindihang pakiramdam ay nakangiti pa rin si Jack na para bang wala na itong kinakatakutan. Bumwilo si Vlad at tinutok ang espada kay Jack. Bumwilo din si Jack at handa nang tapusin ang laban na ito. At sa isang mabilis na pangyayari, ay makikita sa anino, na ang espada ni Vlad ay bumaon sa katawan ni Jack. Sa isip ni Jack ay mas mabuti na siguro ito. Mas mabuti na ito kaysa mamatay siya sa kamay ng mga tao na may malalaking mundo katulad ni George. Ang matapakan ng isang bata na may batang mundo pa lang at sumusubok na umakyat. Tinanong ni Vlad si Jack kung ano ang kanyang mga huling salita. Tinapak ni Jack ang ulo ni Vlad at sinabi na napakagaling ng ginawa niya. Magpahinga muna siya bago umalis. Binunot ni Vlad ang espadang nakabaon kay Jack. Unti-unting napaatres si Jack patungo sa balkonahe at sa isip niya ay sapat na ito. Namuhay siya ng masamang buhay pero ito ay walang takot. Kahit na miserable siyang natalo ng isang bata na may maningning na mundo. Para sa kanya, ay magaling ang ginawa niya.
Itinaas niya ang kanyang isang braso at sumigaw kay George na nagkaroon siya ng magandang panahon. Nahulog si Jack mula sa pinakamataas na parte ng Rose's Smile na mingiti sa kanyang mga mukha. Nagkaroon ng katahimikan sa kinakatayuan ni Vlad. Matamis ang paghihiganti, kaya natural lang na gawin ito. Pero, ano itong pait na nalalasahan ni Vlad sa dulo ng kanyang mga dila? Lumingon siya at nakita ang basong may alak na inalok sa kanya ni Jack. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang baso. Ininom niya ang alak nang walang pag-aalinlangan. Inaalala niya ang sinabi ni Jack sa kanya na siya ay mas angat kaysa sa kanya. Biglang may nilagay si Vlad sa lamesa at sinabi kay Jack na kunin niya daw ito. Dahil ang isang kabalyero ay tumatanggap lang ng kung ano ang kanyang binayaran. Lumabas na nga si Vlad sa Rose's Smile at dinadaanan niya ang mga katawan ng mga tauhan ni One Arm Jack na wala ng mga buhay. Sa labas naman ay naghihintay si Vorden. Hindi siya mapakali dahil sa nakakabahalang katahimikan. Ano na kaya ang nangyayari sa loob? Ilang sandali lang ay may nakita na silang tao na papalabas sa Rose's Smile. Duguan ang buong katawan nito lalo na ang kanyang espada. Hindi nakapagsalita si Vorden dahil sa nakikita. Iba ang pinapakita ni Vlad sa kanyang mga mata. Tila nanlamig si Vorden pati na ang mga sundalong nakakakita kay Vlad. Tinatanong nila sa sarili kung dugo ba lahat ang nasa damit at armor ni Vlad. Iniisip ni Vorden na natalo nga talaga ni Vlad ang higit 50 na mga tao sa loob ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay mahirap paniwalaan kahit nakikita pa nila ito. Sa isip ng mga sundalo, kahit sila ay parang hindi makalapit kay Vlad. Para naman kay Vorden, ito ay higit pa sa respeto at paghanga. Ito ay takot. Kita naman sa mukha ni Vlad ang sobrang pagod na nararamdaman. Hindi siya kumibo at sinubukan na lang na umalis. Pero biglang may tumawag sa pangalan niya. Lumingon si Vlad at nakita ang isang kamay na may hawak-hawak na baston. Siya daw si Harven. Napatigil si Vlad nang marinig ang pangalan ni Harven. Pinigilan ng mga sundalo na makalapit si Harven kay Vlad. Pero nang makita nga ni Vlad ang itsura ni Harven ay nakilala niya agad ito kahit sa malayo. Pinag-utos ni Vorden na bigyang daan si Harven para makita si Vlad. Mabilis na lumapit si Harven kay Vlad kahit hirap ito sa paglalakad. Nakatitig lang si Vlad kay Harven na para bang nakakita siya ng pamilya niya. Binati siya ni Harven. Tinanong siya nito kung maayos lang ba siya. Napangiti si Vlad at sinabi na si Harven nga ang kaharap niya. Binitawan niya ang espada niya at napayakap kay Harven. Sinabi niya na napakasakit. Napakasakit ng buong katawan niya. Ano daw ang mga ito? Tanong ni Harven. Ano ang mga nangyari sa kanya? Hindi nakasagot si Vlad pero ngumiti lang siya. Pakiramdam niya ay tunay nga na nakabalik na siya. Kinaumagahan sa sentro ng Sora, ay naruroon si Vlad at kakagising niya lang, nakatingin sa labas ng bintana. Naninibago lang talaga siya sa mga bagay. Siguro dahil ang tanawin na nakikita niya ay hindi ang squatter na nakalakihan niya. Bigla naman pumasok si Geodie at tinanong kung bakit bumangon na kaagad si Vlad. Sana nagpahinga daw muna siya ng matagal-tagal pa. Mahirap daw mahiga ng matagal dahil mas lalong sumasakit ang katawan niya. Ano naman daw ang dala niya? Tanong ni Vlad. Nakangiti na sinabi ni Geodie na ito ay tubig para makapag-hilamos si Vlad. Ano daw ang mali sa kanya? Tanong ni Vlad. Ano daw ang ibig sabihin niya? Wala naman daw mali sa kanya, saad ni Geodie. Palagi naman daw siyang ganito. Pero alam na ni Vlad ang iniisip ni Geodie. Iniisip niya na isa-isa nang nagpapakita ang mga kaibigan ni Vlad. Kapag nagpatuloy daw ito, baka dumating ang araw na mapalitan na siya. Hindi niya sinundan si Vlad para maging tagapangalaga lang ng mga kabayo ng Bayezid. Kitang-kita ni Vlad ang pagkatao ni Geodie. Pero sinabi naman ni Vlad sa kanya na huwag itong mag-alala. Basta ginagawa lang niya ang kanyang trabaho ay siya daw ang bahala kay Geodie. Tuwang-tuwa naman si Geodie sa mga sinabi ni Vlad. Napabuntong hininga na lang si Vlad sa kakulaitan ni Geodie. Ibinahagi naman ni Geodie kay Vlad na gusto daw siyang makita ni Vorden kapag tapos na siyang magpahinga. Mabuti naman daw kung ganoon saad ni Vlad, may kailangan din siyang sabihin kay Vorden. Pero kakaiba ang naabutan ni Vlad sa pansamantalang opisina ni Vorden. Sinabi niya kay Vorden na mamamatay siya kung kakain niyang lahat na ito. Pero para kay Vorden naman ay mamamatay siya kung hindi niya kakainin ang mga ito. Tinuro niya ang mga dokumento kay Vlad. Lahat ng mga ito ay kailangan daw niyang asikasuhin at parang walang katapusan ito.
Ang mga galame ni One Arm Jack ay umabot sa kailaliman ng mga squatter. Sinabi naman ni Vlad na may katuturan nga ito. Dito lumaki si One Arm Jack at dinami na ang lahat. Mukhang matatagalan nga sila sa pagsugpo nito. Tinanong naman siya ni Vorden kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Kailangan pa ni Vorden na ayusin ang mga dokumento at ibang administratibong trabaho pero ang trabaho naman ni Vlad ay tapos na. Hindi daw niya alam sagot ni Vlad. Ayon kay Vorden, standby lang muna si Vlad habang hindi pa dumarating si Joseph dito sa Sora. Kaya kung gusto daw ni Vlad ay pwede siyang tumulong muna sa mga trabaho. Ano daw ang maitutulong niya? Tanong ni Vlad, kaso daw ay wala siya masyadong alam sa mga dokumento. Alam naman daw ito ni Vorden, bigla niyang inabot kay Vlad ang isang pirasong papel. Nagulat si Vlad sa nabasa. Siya ngayon ay pansamantalang kinikilala na kapitan ng mga gwardiya ng Sora. Ayon kay Vorden ay may karapatan siya ngayon na arestuhin ang mga natitirang tulisan at bugbugin ang mga ito ng may limitasyon lamang. Gusto ni Joseph ang oportunidad na ito para linisin ang squatter. Kailangan ng bunutin ang mga masasamang damo at palitan ng mga matitinong tao. Ito ang sunod na hakbang na pinaplano ni Joseph. Dagdag pa ni Vorden na si Vlad ang angkop sa trabahong ito dahil alam niya ang kalakaran dito sa squatter ng Sora. Pero huwag daw muna ngayon, maaari daw siya munang magpahinga, bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Maaari niya rin daw bisitahin ang kanyang nobya. Iginiit naman ni Vlad na kaibigan niya lang si Zemina. Nagulat naman si Vlad sa sinabi ni Vorden. Nakapagpadala na daw siya ng request sa kumbento. Akala niya ay papayag kaagad sila pero sinabi ng kumbento na kailangan nila ng ilang araw. Sasabihan niya na lang daw si Vlad kung maaari na. Nagpasalamat naman si Vlad kay Vorden. Sa isip ni Vlad ay hindi niya inaakala na napakamasusi ni Vorden sa mga ganitong trabaho. Hindi na niya kinailangan sabihin pa ito sa kanya. Naalala ni Vlad na may isa pa pala siyang kailangan. Tinanong niya si Vorden kung ang ibang mga tauhan ni Jack ay nasa kulungan na. Oo daw sagot ni Vorden, inaresto daw nila lahat ang mga ito kahit nagkalat pa sila sa iba't ibang lugar. Tinanong ni Vlad kung pwede daw ba siyang pumunta doon. Bakit naman tanong ni Vorden? Mayroon siyang kailangang mahanap sa loob. Kung hindi daw niya mahanap ang mga ito sa loob, lilibutin niya ang buong squatter para mahanap sila. Sino kaya ang taong hinahanap ni Vlad at ano kaya ang kinalaman niya sa plano ni Vlad? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan nyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!